Ayan. Wala nang wala nang iyak-iyakan. Diba? O sino pa? Meron pa tayong isang celebrant, Miss Melanie. Sister Melanie. Ayan. Isang masigabong palakpak. Happy birthday. Sister Lika na, huwag mong ikahiya ang gift of life. Okay. Tayo'y magtuloy-tuloy na sa ating importanteng part ng gawain. At ang gagamitin na maghahayag ng magandang balita ay ang ating Brother Rodrigo Banyares. At sa pangunguna ng opening prayer ng ating Sister Lolit. At tayo'y sasamahan sa pananamba at pagpupuri ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah, oh God. We praise you, Jesus. Glorify your name, Panginoon. Hallelujah, oh God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na kami nagkatipon-tipon sa iyong gawain, Panginoon, na kung saan, Lord, nandito kami lahat upang papurihan, pasalamatan, dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah, O God. Lord, maraming salamat din po, Panginoon, dahil nakaparinig po kami, Panginoon, ng iyong banal na salita sa pamagitan po ng aming Father, Panginoon, na marami po kami natutunan, Panginoon, na naway maihayag din po namin, Panginoon, sa lahat po ng mga nauuhaw, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Lord, hinihiling ko, Panginoon, ang aming pagkakaisa, Panginoon, na kung saan, Lord, ay magkaroon kami ng mabuting puso at pagmamahalan sa isa't isa, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang gawain na ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming preacher, Panginoon, na kung saan, Lord God, maghahayag po, Panginoon, ng iyong mabuting balita, Panginoon, naway matimo sa aming puso't isipan, Panginoon, at naway maramdaman po namin ang iyong presensya, Panginoon. Hallelujah, God. Lord, pagpalain mo din po, Panginoon, ang iyong mga awit, Panginoon. Kami mga aawit sa iyo, Panginoon. Naway maramdaman po namin ang iyong pagmamahal, Panginoon, sa aming pag-aawit, Panginoon. Nihiling po namin, Panginoon, na mamutawi sa aming puso't isipan ang aming pag-awit sa iyo, Panginoon, upang maramdaman po ng lahat po ng makikinig dito na, Panginoon, na wala kang katulad, Panginoon. Ikaw ay makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang bumubuo ng iyong gawain, Panginoon, na kung saan, Lord God, nagkatipon-tipon, Panginoon. Nihiling ko, Lord, na naway magkaroon sila ng pagkakaisa at pagmamahalan, Panginoon, na kung saan, Lord God, ay nandito kami, Panginoon. Nandito sila, Panginoon, upang ikaw lamang, Panginoon, ang pasasalamatan at dadakilain, Panginoon. Nihiling ko rin, Lord God, na naway mamutawi ang pagmamahalan sa isa't isa, Panginoon. Lord, naway magtagumpay po ang iyong gawain, Panginoon. Pagpalain din po, Panginoon, ang aming mga instrumento na kung saan, Lord God, silang tumutugtog sa amin, Panginoon. Bubuhay ng iyong gawain, Panginoon. Lord, naway maramdaman namin, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa araw na ito, Panginoon. At inihiling ko, Lord God, na wala na kaming maibabalik, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Ito lamang po ang aming samot na langin. So be God, be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Truly, God is good. Amen. Kaya nga tayo nandito. Kaya't salamat. Muli, taas po natin ating mga kamay upang sambahin, purihin nating Panginoon sa mga oras na ito. Lord, nilalapit namin, Panginoon, ang aming mga sarili. Sa mga oras na ito, Panginoon, niyaaniyahan namin na iyong banal na Espiritu siyang patuloy na manguna sa amin sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito. Oh, hallelujah. Hallelujah.
close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are here. Yes, Lord, draw me close to you. Never let us go. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, malakas na papuri para sa ating Panginoon. Amen. Yung pong palakpak ng mga sasayang Kristiyano. Amen. Ang lahat ay sumigaw. Sa galak. Yes. Amen. Praise the Lord. Handa na po ba tayong sumayaw? Amen. Sumamba para sa ating Panginoon? Amen. Amen. Kaya, Tarjo Jeffrey, tayo na, masasayang Kristiyano. Halina po kayo mga sisters, dancers. Praise the Lord. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. 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 Ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay
Spirit in my shoulder that's keeping me alive. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. 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 Ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. The spirit of my hips that's keeping me alive. The spirit in my hips that's keeping me alive. The spirit in my hips that's keeping me alive. The spirit in my hips that's keeping me alive. The spirit in my hips, the spirit in my hips, the spirit in my hips just keeping me alive. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. 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 Ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. I can spirit in my veins. In my veins, that's keeping me alive. The spirit on my knees, just keeping me alive. The spirit on my knees, just keeping me alive. The spirit on my knees, just keeping me alive. The spirit on my knees, the spirit on my knees, the spirit on my knees, just keeping me alive. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. 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 Ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. The spirit in my feet that's keeping me alive. The spirit in my feet that's keeping me alive. The spirit in my feet that's keeping me alive. The spirit in my feet that's keeping me alive. The spirit in my feet, the spirit in my feet, the spirit in my feet that's keeping me alive. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. 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 Ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. 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 Ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Praise the Lord. Praise the Lord. Tunay nga ang napakasaya, ano po. Masaya sa piling ni Yahweh El Shaddai. Amen. Sige po. Napagod po ba? Hindi. Hindi. Ayan. Sige po. Exhale muna. Exhale. Inhale pala. Inhale. Praise the Lord. Ayan. Parang ako yata ang Praise the Lord. Ayan. Salamat sa Diyos na po sa kagalakan na patuloy niya pinagkakaloob sa atin. Amen. Sa mga oras nito, tayo po'y patuloy na aawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Lord, naririto po kami, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na sabi nga po, wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Kaya't naman sa mga oras nito, Panginoon, naririto kami. Patuloy na nagpapasakop sa lahat, Panginoon, na unos ng aming mga buhay. Alam namin na naririyan ka. Ikaw ang Diyos na patuloy na nag-iingat sa amin. Kaya patuloy na namin, Panginoon, na nilalagak sa iyo na patuloy kaming panghawakan, Panginoon, upang hindi kami makabitaw sa iyo, Lord. Salamat sa araw nito, Panginoon. Hallelujah.
to God, glory to Christ Jesus. Banal naming Diyos na nasa langit, sinasamba ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan. Dinadakila ka namin, Ama, sa araw na ito, sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan. Dakilang Diyos, sinihiling ko lagi sa iyo na ang gawain na ito ay lagi mong samahan at pagpalain. Lagi po kayong kumilos, Panginoon, sa buhay ng mga taong nagtitiwala at nanalig sa iyo. Dalangin ko, Ama, silang lahat ay lagi mong pagpalain, bigyan lagi ng kalakasan at katatagan, at tulungan lagi sila, Panginoon, na makalaya sa mga problema ang hinaharap sa buhay. O Diyos, kung sila man ay mayroong kahilingan, hinihiling ko sa iyo na ito po ay bigyan ng katugunan. Pagpalain niyo po muli ang iyong mga salita, ang mabuting balita na aming pag-aaralan sa araw na ito. Dalangin ko na ito'y magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan. At kami po'y naniniwala na ang gawain na ito kanina pa ay iyon na pong pinagpala. Salamat, Panginoon, at sa iyong papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Manatili tayo nakatayo at pakinggan po natin ang ating gospel sa araw na ito. Sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 13, talatang 44,
hanggang sa 46, ito pong sinasabi ng Bible. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibininta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Ito po yung malakas na palakpak bigyan natin kay Lord. Salamat sa ating Panginoon. At kung kayo ay nananalig sa Panginoon, alam natin sa Diyos walang imposible. Amen. Amen ba? At kapag sa Diyos ay walang imposible, lahat ng bagay magagawa ng Diyos sa mga taong nananalig sa Kanya. Amen. Amen ba? May bago po ngayon dito? First time niyo sa gawain? Okay, so first time niya sa gawain, hindi pa niya siguro na-encounter bakit dito bumapalakpak, nagtataas ang kamay, sumasayaw, at ano pa bang ginagawa natin? Nagsusulat ng prayer request. Kasi alam niyo po, minsan, hindi natin masabi sa Panginoon ang ating kahilingan, daanin natin sa sulat. Amen ba? Amen. At sabi nga ng Biblia, hindi ka pa umiimik, alam na ng Diyos ang iyong sasabihin. Amen. At dito ay nagtataas ang kamay, kasi sa pagtataas ang kamay, ibig sabihin, tayo ay sumusurrender kay El Shaddai. Amen. Sumusuko tayo sa Panginoon. At ang sino mang sumusuko sa Diyos, ibig sabihin, inaamin niya na siya'y walang magagawa, kundi ang Diyos lang ay ang mayroong magagawa para sa atin. Amen. At walang nagtiwala at walang sumuko sa Panginoon na hindi pinagpala ng Panginoon. Amen. Yan ang kabutihan ng Diyos. At siyempre, sumasayaw tayo. Bakit tayo sumasayaw? Kasi tayo ay malakas, malusog. Amen. Normal ang ating katawan. Yung iba hindi makasayaw kasi paralyzed, may sakit, may karamdaman. Samantala tayo normal, galaw-galaw ang katawan. Amen. Amen ba? Sige nga, galaw-galaw ang katawan. Yan. Okay ba kayo? Amen. Kaya hanggat kayo ay normal, tumawa kayo. Kasi baka mamaya dumating na yung panahon natin, hindi tayo makatawa. O, di ba? Kasi pag dumating na yung time ng tao, kahit anong gawin mo sa kanya, hindi siya makakatawa. O, kaya hanggat may pagkakataon, ngiti-ngiti naman. O, tingin sa katabi. O, ngitian mong katabi mo. O, sabi mo sa katabi mo, huwag kang masyadong seryoso. Huwag ka masyadong seryoso. Okay ba kayo? Amen. Akong preacher nyo. Okay, maupo tayong lahat at tayo makinig ng mabuti. Okay, itong ating pag-aaralan ngayon, ito yung tungkol sa yung natatagong kayamanan at perlas. Kaya kung babalikan natin ang ating pagbasa kanina, sabi ng Bible, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibininta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. So mapapansin natin, ang ating gospel ay tungkol sa kayamanan at sa perlas. Nasabi doon, yung nakatagpo ng kayamanan sa kanyang bukid, o nakatagpo ng kayamanan, sabi ng Bible, nakabaon sa bukid, nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis. So, ibig sabihin doon, yung nakatagpo ng kayamanan sa bukid ay tuwang-tuwa. Tapos yung isang tao naman na nakahanap ng isang napakahalagang perlas, ay ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Alam niyo po, totoo lang, itong ating gospel, tungkol ito sa tinatawag na the hidden treasure.
yung natatagong kayamanan. At dito po makikita natin, halos lahat ng tao naghahanap ng kayamanan. Halos lahat ng tao gustong yumaman. Amen ba? Amen. Kaya yung nakatagpo ng kayamanan sa gospel natin ay tuwang-tuwa siya. Kasi siyempre, nahukay niyang kayamanan eh. Naalaala ko na ako'y na-assign ng Mindanao. Tapos merong kasister doon na nakahukay ng kayamanan sa kanyang lupa. Tapos walang kaalam-alam yung mga tao. Nagtataka yung mga tao, bakit nakapagpatayo ng magandang bahay, wala naman silang hanap buhay. Nung malaman-laman ay nakahukay pala ng kayamanan. Kaya gumanda ang buhay. So, ibig sabihin, yung taong nakakatagpo ng kayamanan, gumaganda ang buhay. Amen ba? Amen. Gusto yung gumanda ang buhay? Hukayan nyo yung bakuran, baka may kayamanan. Andyan pa ba kayo? Amen. Alam nyo sa Pilipinas, ito yung yung uso sa Pilipinas ngayon, yung mga tinatawag na treasure hunter. Tama ba yun, ang word na yun, ang treasure hunter? Amen. O, di ba sa Pilipinas, usong-uso yan? Marami nabubudol dyan eh. Naubos yung kanyang kayamanan kasi naniwala sa mga treasure hunter, tapos humukay ng humukay, tapos wala naman nahukay. Kaya ang payo ko naman doon sa mga sumasali dyan, yung mga walang kaalam-alam, kung talagang may kayamanan doon, hindi na sasabihin sa iyo, ano kayo? Alam nga naman na, sasabihin, may kayamanan doon, may ginto doon, mag-ano ka sa amin, mag-invest ka sa amin para mahukay natin yung ginto. Hindi totoo yun. Kasi kung may totoong ginto doon, hindi na iimik yun. Hindi na yung magsasalita, bakit pa sa'yo sasabihin na mayroong ginto doon? Andyan pa ba kayo? Amen. Kaya marami ang naubusan ng kayamanan sa paniniwala dyan sa ginto-ginto na yan. Tapos wala naman siyang napala, naubos ang kanyang kayamanan, wala naman nahukay na ginto. Kasi ang totoo kasi, kapag kita mo itong nakahukay ng kayamanan, siya mismo ay hindi nagsabi kung kani-kanino. Ipinagbili niya ang kanyang kayamanan at binili niya ang lupa. Para yung lupa na yon ay maging kanya. Yun ang wise, matalino. Kaya kung ikaw ay mayroong alam na may ginto doon, alam nga masasabihin mo pa, sister, may ginto doon. Mag-ano ka ng kayamanan sa amin ng pera kasi para mahukay natin yung ginto. Hindi po ganun ang paghahanap ng kayamanan. Kaya dito, sa Pilipinas, sabi nga natin, maraming tao ang pumapasok sa pagiging treasure hunter. Kasi nga, gusto ng tao yumaman talaga, Yan talaga ang nais ng tao ngayon, guminhawa ang buhay, yumaman. Pero mayroon naman mga pagkakataon, sabi nga po sa inyo kanina, yung kasister natin sa Mindanao, na nakahukay ng ginto, biglang gumanda ang buhay. Kasi yun naman talagang totoo. Pag ikaw ay nakahukay ng kayamanan, gaganda ang iyong buhay. Tama ba? Kaya dito sa ating pag-aaralan ngayon, ay makikita natin kung ano itong kayamanan na nahukay ng tao doon sa bukid. So, alam niyo po, sabi po dito kasi ang kaharian ng langit, sabi ng gospel, ay katulad ng isang tao na nakahukay ng kayamanan sa lupa, sa bukid. So, pag sinabing kingdom, yung kaharian, sabi po dito, represent the place where God rules. Anong ibig sabihin doon? Ito yung lugar na kung saan ay ang Diyos ang naghahari. Pag sinabing kaharian, ay kumakatawan sa lugar kung saan ay ang Diyos ang namamahala. Ibig sabihin, kapag ang Diyos ang naghahari, yun ang kingdom. Kapag mayroong hari na naghahari, kaharian. Anyan ba kayo? Hindi mo piling masabing kaharian ang isang lugar na walang naghahari. Kapag may naghahari na isang hari, ay kaharian. Gising pa ba kayo? Sinong gising? Ayan. Buti namang gising kayo, no? Okay. Kaya sabi ng Bible, sabi ng binasa natin kanina, ganito, ang kaharian ng langit
ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Ang kaharian daw ng langit ay katulad ng isang kayamanang nakabaon sa bukid. So sabi natin kanina, the kingdom represent the place where God rules. Nasabi po natin kanina, ang kaharian ay kumakatawan sa lugar kung saan namamahala ang Diyos. Kaya kapag ang Diyos ang namamahala, alam niyo po, anumang pinamamahalaan ng Diyos ay maayos at hindi magulo. Yun ang kingdom. Kapag ang Diyos ang namamahala, siguradong maayos. Walang gulo. Laging maganda ang kalagayan. So sabi dito, anumang pinamamahalaan ng Diyos ay may supply at hindi nagkukulang. So, ang kaharian daw ng langit, sabi doon, ay katulad ng kayamanan nakabaong sa bukid. Yun daw ang kaharian ng langit. So, ibig sabihin, sabi natin kanina, ang kaharian ng langit kung saan ang Diyos ang namamahala. Amen ba? Kapag ang Diyos ang namamahala, sabi natin, anumang pinamamahalaan ng Diyos ay maayos at hindi magulo. At anumang pinamamahalaan ng Diyos ay may supply at hindi nagkukulang. Sabihin, kapag ang Diyos ang naghahari, lagi may supply. Yung mga tao doon sa pinaghaharian ng Diyos ay hindi nagkukulang. Nakuha niyo po? And then, sabi dito, ang kingdom, ang kaharian o ang kanyang kaharian ay kapwa isang kasalukuyang katotohanan at isang inaasahan sa hinaharap. So, ibig sabihin, ang kingdom, ang kaharian ng Diyos, ito yung nagaganap sa ating ngayon. Katotohanan na nangyayari sa ating ngayon at sa hinaharap ay patuloy na mangyayari. Yun ang kaharian ng Diyos. So, sa pamagitan ng mga talinghaga na binasa natin ngayon, marami po tayong makikita na katotohanan tungkol sa talinghagang ito. Sabi nga natin kanina, ang kaharian ay isang lugar na pinamamahalaan ng Diyos. And then kapag ang Diyos ang namamahala, hindi ka magkukulang kasi may supply. Kapag ang Diyos ang namamahala, laging payapa kasi mayroong Diyos na gumagabay sa isang lugar. So, ibig sabihin, kapag tayo ay nasa isang kaharian, secure ang buhay natin. Amen po ba? So, ano po ang gustong ipakita ng Bible sa ating ngayon? Tungkol dito sa ating binasa. Sabi nga dito, higit sa lahat ay natutuhan natin sa talinghagang ito kung ano yung treasure talaga na nakatago, yung nakabaon, at ano yung perlas na bakit naging interesado yung nakatagpo ng isang mahalagang perlas, ipinagbili ang kanyang ari-arian at binili yung perlas na yon. So, ano ba itong perlas na ito at ano ba itong kayamanang nakabaon na ito na nahukay ng isang tao, bakit ipinagbili niya ang kanyang ari-arian at binili ang bukid na ito dahil lang doon sa kayamanan na iyon. So dito po ay pinapakita na ang kayamanang nakabaon sa lupa at ang perlas ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen ba? Walang iba kundi si Jesus Christ. Ang sabi natin kanina, kapag nakahukay ka ng isang kayamanan, gaganda ang iyong buhay. Yung literal na kayamanan, nakahukay ka ng isang baol na ginto. Ba, sigurado gaganda ang buhay mo. Kasi ginto yun di ba? Pero pag si Jesus ang nahukay mo, siya ang natagpuan mo, higit sa ginto ang ibibigay na kagalakan sa iyo. Bakit? Si Kristo ang may-ari ng lahat ng bagay. Nang ibig sabihin, ang tunay na kayamanan ay walang iba kundi si Jesus Christ lamang. Amen ba? Kaya walang nakasumpong sa Diyos na naghirap ang buhay Naniniwala kayo? Walang nakatagpo sa Diyos na naghirap ang buhay. Lahat ng nakatagpo sa Panginoon ay gumanda ang buhay. Tama? Nung kayong mga matatagal na sa gawain sa Panginoon, ito, maaring experience niyo po ito. Di ba? Nung wala pa tayong Diyos sa buhay natin, ang hirap ng kalagayan natin. Para bagang pag may problema, hindi mo alam ang gagawin mo. Tama ba? Pag may kakulangan ka sa buhay,
Tuliro ka ngayon, hindi mo alam ang gagawin mo. Pero nung masumpungan mo ang Panginoon, nasumpungan mo ang kanyang paghahari, at tinanggap mo siya sa iyong buhay, nagugulat ka kahit anong laki ng problema, nagiging easy-easy ka lang. Hindi ka apektado. Samantala nung araw, konting problema lang, hindi mo na alam ang gagawin mo. Litong-lito ka na. Tama po? Kaya nga marami po ang mga tao na nawawala ng pag-asa kasi sa problema sa buhay. Pero yung mga nakatagpo sa Panginoon, kahit patong-patong ang problema, hindi siya apektado kasi alam niya na yung Diyos na kanyang nasumpungan ay hindi siya pababayaan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ang kayamanan na nakabaon, na nahukay ng tao ay walang iba kundi si Kristo. Tama ba? Amen. Pag may Kristo ka sa buhay, maganda ang iyong buhay. Pag may Kristo tayo sa buhay, panatag ang iyong buhay. Tama ba? Pag wala tayong Kristo sa buhay, maniwala kayo, pag wala kang pera, hindi mo lamang gagawin mo. Hindi ka na mapakali. Hindi ka na, para bagang, wala ka ng kapayapaan. Pero pagka may Kristo ka, kahit magkaroon ka ng sakit, karamdaman, hindi ka nawawala ng pag-asa kasi naniniwala ka, kayang-kaya kang pagalingin ng ating Panginoong Hesus. Amen ba? So, sabi dito si Jesus, ang pinakamahalagang kayamanan. Kaya ang tanong ko sa inyo, tinanggap niyo ba si Jesus sa inyong buhay? Amen. Yan ang wala sa ibang tao. Marami ngayon, ang hinahanap nilang kayamanan ay kayamanan sa mundo. Pero ang tunay na kayamanan ay walang iba kundi si Jesus Christ lamang. Amen po ba? Amen. Kapag si Kristo ang ating nasumpungan, maniwala kayo, kahit saan ka magpunta, siguradong ligtas ka. At hindi lamang yon, kapag si Kristo ay ating tinanggap sa buhay natin, kahit malayo ka sa mga mahal mo sa buhay, hindi lang ikaw ang maliligtas, pati mga mahal mo sa buhay, iingatan at ililigtas ng ating Yahweh El Shaddai. Bakit? Makapangyarihan siya eh. O di ba ang hirap ng kalagayan, nandito ka sa Hong Kong, ang mga mahal mo sa buhay nasa Pilipinas, tapos lalo pag bumabagyo, bumabaha, hindi mo alam kung anong kalagayan nila. Pero dahil mayroon kang higit na kayamanan na pumuprotekta sa iyo, na walang iba kundi si Jesus Christ, kapag ikaw ay dumadalangin sa Kanya, nagugulat ka, yung mga mahal mo sa buhay ay iniingatan at inililigtas ng ating dakilang Diyos. Amin ba? Lalo nung mga nakaraan, di ba, bahang-baha sa Pilipinas, ang lalim ng tubig. Kaya nga ang Pilipinas napakayaman. Sa lahat ng bansa, ang Pilipinas ang pinakamayaman. Lahat nasa atin na. Amen ba? Kumpleto tayo. Pinakamatalino. Pinakamaluko. Nasa atin lahat yan. Tubig, hindi tayo nagkukulang. Kaunting ulan lang sa Pilipinas, baha. Tama po ba? At hindi lang yun, magtapong ka lang ng binhi sa lupa, tutubo ka agad. Ganun kayaman ang ating lupa. Ganun kayaman ang Pilipinas. Anya pa ba kayo? Sabi ng iba, bakit anya sa Pilipinas? Maraming masasama. Mayaman kasi ang Pilipinas. Kaya pagka marami daw masama, mayaman ang lugar. Andyan ba kayo? Sabi na, Brad, hindi eh. Pag maraming masama, mahirap ang bansa. Hindi. Saan ka nakakita ng bansa na parang bawat lalawigan may SM? Only in the Philippines. Punta ka ng Manila, may SM. Punta ka ng Parañaque, may SM. Punta ka ng North, mayroong SM. At ang Las Piñas, hindi lang isang SM. Amen po ba? Tapos sabihin nating mahirap, laging puno ang Jollibee ng tao. Paano maghihirap yun?
Lalo sa inasal, nako, pag inasal. Unlimited rice. Kaya hindi mo pwedeng sabihin mahirap ang Pilipinas, mayaman ang Pilipinas. Tama po ba? Saan ka nakakita walang trabaho pero kain ng kain? Only in the Philippines lang po yan. Eh dito, pag hindi ka nagtrabaho dito, hindi ka kakain dito. Amen ba? Eh sa Pilipinas, 20 taong tambay ka na, pero hindi ka nangangayayat. O, nakuha niyo po ba ang ibig kong sabihin? Sa Pilipinas lang yan, kaya mayaman ang Pilipinas. Saan ka nakakita, nag-asawa ng ang iyong mga anak, may ang mga apo ka na, sa bahay mo pa rin. Sa Pilipinas lang yan. Tama po ba? Kaya mayaman ang Pilipinas, kaya huwag niyong mamaliitin ang Pilipinas. Tatandaan niyo po ito. Dito, panay building lang yan. Pero sa Pilipinas, ang dami na rin mga building. At ang Pilipinas lang, ang sinasabi po natin na kahit saan ka magpunta, may SM. Punta ka ng Pampanga, may SM. Punta ka ng Bataan, may SM. Punta ka ng Laguna, may SM. Punta ka ng Pangasinan, may SM. Punta ka ng Baguio, may SM. Sa Pilipinas lang yan. At wala ka nang makikita na bansa na kumpleto ng SM. Kaya pag init na init ka, dahil napakainit, punta lang ng SM, kahit wala kang bibilhin, libreng lamig. Tama po ba? Kaya laging puno ng tao yung SM eh. Bakit? Ganong kabuti ang Diyos. Yung mga tambay, binigyan ng pagkakataon, malamigan naman sila. Kaya ang tawag sa kanila, windows shopping. Okay. So sabi natin kanina, si Jesus ang pinakadakilang kayamanan. Kaya hindi pwedeng mawala si Jesus sa buhay natin. Kasi siya ang pinakadakilang kayamanan. Tandaan niyo po ito. Kapag mayroon tayong Jesus sa buhay po natin, magkakaroon tayo ng lahat ng bagay. Kasi siya ang may kontrol ng lahat ng bagay, siya ang may-ari ng lahat ng bagay, di ba? Kapag si Jesus ay nasa atin, mayroon kang Jesus sa iyong buhay, ay hindi ka magkukulang kasi siya ang may-ari ng lahat ng bagay eh. Ang sabi nga ng Bagong Tipan, di ba? Mula sa kanyang kayamanang hindi nauubos, ibibigay niya sa inyo ang inyong kahilingan. Buhat sa kayamanang niyang hindi nauubos. Kaya yung mga nagtitiwala sa Panginoon, hindi nauubusan. Nagkukulang pero hindi nauubusan. Tama ba? Kasi normal yun eh. Pero anong pangako ng Diyos doon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya? Kapag ikay nanalig sa Kanya, nagtiwala ka sa Kanya at sumunod ka sa Kanya, pagpapalain ka niya. At ang pagpapala niya sa mga taong ito ay katulad ng patak ng ulan. Bakit inihambing ng Bible sa patak ng ulan? Ang tanong ko sa inyo, mayroon na bang nakabilang sa patak ng ulan? Kahit gumamit ka ng computer, wala pang nakabilang sa patak ng ulan. Bakit ang patak ng ulan sunod-sunod? Paano mo bibilangin yan? Ganyan daw pagpapalain ng Diyos ang mga taong nananalig at nagtitiwala sa Kanya. Yung mga taong sumusunod sa Kanya, ganyan daw pagpapalain ng Panginoon. Amen ba? Saan pa inihambing ng Bible ang pagpapala ng Diyos sa tao na talagang naniniwala sa Diyos? Katulad daw yan ng buhay na ilog. Na kung paanong ang buhay na ilog hindi natutuyuan, ganyan daw ang buhay ng mga taong naniniwala kay Jesus at tumatanggap kay Jesus, hindi matutuyuan ang kanyang buhay. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang blessing. Kaya siya ang tunay na kayamanan. Huwag nating hanapin yung mga yaman sa mundo kasi ang yaman sa mundo, isusunod lang yan ng Diyos sa iyo. Unahin mong hanapin ang tunay na kayamanan na magsusupply ng lahat ng bagay. At iyon ay walang iba kundi si Jesus Christ lamang. Tama po? Minsan tayo, pinanghihinaan tayo dahil sa problema ng buhay. Pinanghihinaan tayo dahil sa ating mga hinaharap sa buhay natin, mga pagsubok. Pero huwag mong idadamay ang Diyos sa pagsubok mo. Huwag ka magtatampo sa Panginoon. Amen ba?
Halimbawa, nagkukulang ka ngayon, huwag ka magtatampo sa Kanya kasi bago dumating ang kakulangan sa buhay mo, nakita na ito ng Diyos. Alam na ito ng Panginoon. Alam niyo ba, sabi nga sa gospel o sa pagpapakain ni Jesus sa 5,000, nung subukin niya si Felipe kasi nakita ni Felipe yung napakaraming tao, anong request ng mga alagad. Pauwiin na po ninyo mga tao kasi walang mabibilang ng pagkain dito. O sinabi ni Jesus kay Felipe, o saan tayo bibili ng tinapay para makakain ng mga taong yan? Alam mo sagot ni Felipe, kahit 200 dinaryong biling ang tinapay na bilhin, hindi magkakasya dyan. Pero ang sabi ng Bible, sinabi ni Jesus yun para subukin si Felipe. Anong kasunod na salita? Sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Yun ang kasunod na salita eh. Sapagkat alam ni Jesus o alam niya ang kanyang gagawin. Nanong ibig sabihin doon, bago dumating ang problema sa buhay natin, alam na ng Diyos ang kanyang gagawin. Walang problemang dumarating sa buhay ng tao na hindi alam ng Diyos ang gagawin niya. Alam na ng Panginoon kung anong gagawin niya sa atin. Amen ba? Kaya kung nagkukulang ka sa pinansyal ngayon, huwag ka mag-alala. Alam na ng Diyos kung anong gagawin niya sa iyong pananalapi. Ang kailangan mo lang ay magtiwala sa Kanya, huwag ka mawawala ng pag-asa, dahil alam ng Diyos ang Kanyang gagawin. Kung hindi tayo nakakagawa ng pamamaraan, tiyak ang Diyos ay mayroong pamamaraan. Kasi ang isip ng tao, limitado yan. May hangganan ang isip ng tao. Lalo kapag marami kang iniisip, hindi ka makakapag-isip ng tama. Pero ang Diyos, kahit na hindi mo naiisip yung dapat na solusyon, pero ang Diyos gumagawa ng solusyon para sa iyo. Ganang Panginoon eh. Alam niyo ba na si Lord, solving problem? Tama ba yung word ko? Solving problem. Taga-resolve ng problema. Yan ang Diyos. Hindi siya nagbibigay ng problema. Naguhubog ang Diyos sa atin. Hinuhubog tayo ng Diyos, pero hindi siya nagbibigay ng problema sa atin kasi ang Diyos ay taga-resolba ng problema. Tama po ba? Bakit? He is a great leader. Ang ating Diyos. Siyang dakilang tagapanguna. Ang leader po ay taga-resolba ng problema yan, hindi tagagawa ng problema. Taga-resolba ng problema. Ganyan ang Diyos natin. Kaya huwag yung sasabihin na, Lord, bakit mo ako binigyan ng problema? Hindi siya nagbibigay ng problema. Tinitest ka lang. Sinusubok ka lang. Amen po ba? Inaalam lang ng Diyos kung sa gitna ng pagsubok at problemang dumarating sa iyo, kung patuloy ka pa rin kakapit at magtitiwala sa Kanya. Yun ang tinitingnan ng God. Kasi maraming mga pagkakataon na may mga tao na pagka dumating ang pagsubok at problema, bumibitaw, umaayaw. Kaya paano mo mariresolve ang problema kung bibitaw ka? Huwag kang bibitaw kasi ang bumibitaw ay hindi nagtatagumpay. Ang nagtatagumpay ay hindi bumibitaw. Amen ba? Kaya kahit anong mangyari, walang bibitaw. Normal ang problema at pagsubok sa buhay. Huwag yung sabihin na, Lord, bakit ako? Ay magpasalamat ka sa Diyos kasi ikaw yung sinusubok. Ibig sabihin, mayroong magandang nakalaan ang Diyos para sa iyo, kaya ikaw ay pinapadaan sa training. Alam niyo ba na ang pagsubok ay training ground po natin? Hinuhubog ka ng Diyos. Ganun ang mga trainer sa mga, lalaban ka ng boxing. Ay padadaanin ka sa matinding pagsubok. Sipin mo, pasasakitan yung katawan mo para pagdating ng laban, mahusay ka. Sino ba ang gusto na araw-araw na sasaktan mo yung katawan mo sa training? Kung hindi natin alam ang law ng training, ay sasabihin natin, ba't ko pahirapan ang sarili ko? Pero pag alam natin yung batas ng pag-iinsayo,
Matutuwa ka kung araw-araw mong sinasaktan ang iyong katawan dahil lamang inihahanda mo ang iyong katawan sa laban. Ganon din pagdating sa mga pagsubok at problema sa buhay natin. Kung alam natin ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin, magpapasalamat ka sa bawat pagsubok at problema ang dumarating sa iyo. Nang ibig sabihin, inihahanda ka ng Diyos sa malaking laban ng buhay. Kaya pag wala kang pagsubok sa buhay, ibig sabihin, walang pinaghahanda sa iyo. Pero pag mayroon kang mga hinaharap ng problema at pagsubok, ibig sabihin, mayroong mas magandang nakalaan ng Diyos sa iyo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, congrats. Amen ba? Nakukuha niyo po ba? Kasi dito, pinapakita ng Bible sa atin na huwag tayo masyadong nakatuon sa mga bagay sa mundo. Tingnan niyo po itong ginawa ng lalaking nakahukay ng kayamanan sa lupa. Pinagbili niya lahat ng kanyang ari-arian. Nang ibig sabihin, pag nasumpungan mo ang Panginoon, maging priority mo ang Diyos. Hindi na yung ari-arian mo. Kasi masigit si Jesus, masigit ang Diyos kaydo sa ating kayamanan. Saan ka nakakita na ipagbibili mo yung kayamanan mo, tapos babalik ka para bilhin mo yung lupa? So ibig sabihin, pinapakita doon na kapag ka nasumpungan mo na ang Diyos, hindi ibig sabihin na hindi na yung ating puso ay wala na doon sa kayamanang pangmundo. Ang puso natin ay naroroon na sa nasumpungan natin. Kaya sabi ng Bible, di ba? Kung nasaan ang iyong puso o nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Yan ang sabi ng Bible. Nang ibig sabihin, kung ang ating kayamanan ay mga bagay sa mundo, ang puso natin ay nasa mundo. Pero pag ang ating kayamanan ay si Jesus, ang puso natin ay na kay Jesus. Nagiging priority ang God sa buhay natin. At kung naniniwala ka sa Kanya, na talagang ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay, ibig sabihin, hindi ka kakaba-kaba, hindi ka matatakot, anuman ang iniwan mo, ibig sabihin, may gagawin ang Diyos doon. Tama po ba? Kaya nga mapapalad kayo mga naririto sa gawain kasi pag day off po ninyo, dito kayo pumupunta eh. Ang Diyos ang inyong pinupuntahan. Yung iba naman kapag day off, ay kung saan-saan pumupunta. Minsan nga, mayroon pa ako nakita ng nanunulya eh. Ano nanunulya? Nangunguha ng tulya. O di ba? Kasi hindi nila alam, ang akala nila, ganun lang ang buhay. Tatandaan natin, kapag ang kayamanan natin ay si Yahweh El Shaddai, ang puso natin ay na kay Yahweh. Kapag ang kayamanan natin ay si Jesus, ang ating puso ay na kay Jesus ngayon. Ngayon, kung ang Diyos ang ating kayamanan, pagdating ng day off, ibig sabihin, pupunta ka ng church para mag-church. Amen ba? Kasi pag sa church ka pumunta, pag uwi mo, masigla ka, malakas ka. At mayroon kang himalang mararanasan. Pero pagka day off natin, kung saan tayo pumupunta, pag uwi mo, masakit ang katawan mo. Katulad nakita ko sa social media, nagpapahinga sa isang parang puno ata na putol, tapos sabi niya, ang sakit ng katawan ko, ang haba ng nilakad ko. Bakit? Kasi yun ang ginusto niya eh. Piliin ang kanyang paglalakad. Tapos pagdating sa post, ang sabi doon ay, ang sakit ng aking katawan. Pero ang nakakatuwa, ito naman ang aking nakita. Yung mga galing sa prayer meeting, pagbalik, the other week, pagbalik, ang patotoo, salamat kay Lord, answered prayer ako. Kayo na nakakatuwa. Ibig sabihin, sa gawain, sa simbahan, may himala ang Diyos, may pagpapala ang Diyos. Hindi ko sinasabi na huwag kayo maglakad or what, pero pagdating ng oras na mayroong church, ay unahin nyo ang ating Diyos. Kasi siya ang ating tunay na kayamanan. Bakit? Pag inuna mo ang Panginoon, sabi nga natin kanina, kapag mayroon tayong Kristo sa buhay natin, kahit mayroon kang sakit at karamdaman, ay kayang-kaya kang pagalingin ng ating Yahweh El Shaddai. Tama po ba? Kaya hindi lamang yon kapag tayo ay
mayroong Kristo sa buhay na ito, lahat ng problema natin ay niresolba ng Diyos. Kaya lahat na may problema ngayon sa lugar na ito, maniwala kayo, hindi kayo lalabas sa lugar na ito na hindi walang solusyon ang inyong problema. Tutulungan ka ng ating Yahweh El Shaddai. Amen. Amen ba? Ito, subok na ito eh. Meron nga tayong na tumira sa flat. I think, ilang beses na siyang na-terminate. Sunod-sunod. Pag ganun daw, wala ng pag-asa. Pag sunod-sunod na terminate. Lagi na sa gawain ng Panginoon. Hindi siya naniwala na hindi siya makakuha ng amo. Alam niyo, bago umuwi ng Pilipinas, nagkaroon ng amo. Bakit? Yun ang sinasabi natin na pagdating sa Panginoon, walang imposible. Sa tingin ng tao, wala ka ng pag-asa, pero pagdating sa Diyos, yung mga walang pag-asa ay binibigyan ng pag-asa ng Diyos. Yan ang ating Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mula ngayon, i-treasure mo si Jesus, sa buhay mo. Sa buhay mo. Ingatan natin si Lord sa buhay natin. I-treasure natin siya. Pangalagaan natin ang Diyos sa buhay natin. Tama po ba? Amen. Kasi siya ang tunay na kayamanan eh. Wala nang iba. Siya ang tunay na perlas. Wala nang iba. Kaya pag hindi mo siya pinangalaga at iningatan sa buhay po natin, walang mangyayari sa buhay natin. Pero pagka, talagang iningatan natin ang Diyos sa buhay natin, maniwala po kayo, magaganap sa atin na hindi ka magkukulang, lagi kang ligtas, kung may sakit ka, pagagalingin ka ng Panginoon, kung nagkukulang ka, susuplayan ka ng Diyos para mapunuan ang ating kakulangan, katulad po ng mga alagad ng Panginoon, dumating sila sa punto, nagpapagpag ng lambat na walang laman, pero dumating si Jesus sa kanila at nangaral ang Panginoon at sinabi ni Jesus, ihulog niyo ang mga lambat. At nung ihulog nila ang mga lambat, yung lambat na walang laman, nung hilahin nila, punong-puno ng laman. Bakit? Ganon si Lord eh. Kapag naniwala ka lang sa Kanya, lahat ng kakulangan mo sa buhay, pupunuan ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Palakpakan ng ating Panginoon, at mula sa araw na ito, wag na wag nating babaliwalain ang Diyos sa buhay natin. Amen ba? Kahit ano ang mangyari, manatili ka kay Kristo Jesus. Tayong lahat at tayo ay dumulog sa ating dakilang Amang nasa langit, at sa pagdulog natin sa Kanya, tayo ay humiling sa Panginoon. Hawakan na po ninyo ang inyong mga daladalahan. Pikit natin ang ating mga mata at kausapin niyo po ang Diyos sa oras na ito. Hayaan po natin na sa araw na ito ay tanggapin natin ang tugon ng Diyos sa ating mga kahilingan. Kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, ninanasan ang buhaw na puso ko. Hindi ko na hinahangad ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, sapatan ko.
po sa iyo, Ama, sa araw na ito. Hinihiling ko lagi sa iyo, Ama, na huwag niyo pong pababayaan ang aking mga kapatid na ito na nagtitiwala sa iyo. Lagi mo silang abutin ng iyong mapagpalang kamay. Tulungan lagi sila, dakilang Ama. At higit sa lahat, kung sila man ay nakakaranas sa mga problema sa buhay, Lord, tulungan mo silang makalaya lagi. At kung sila man, Panginoon, ay mayroong mga kahilingan, ibigay niyo po ito, Ama, sa kanila. At sa araw na ito, nananalig kami na sa iyong mga salitang aming napakinggan, ay mayroong kang ginawang himala sa aming mga buhay. Naniniwala kami na lahat ng may sakit at may karamdaman ay pinagaling mo na sa pangalan ni Jesus. Lord God, ingatan mo lagi ang aking mga kapatid na ito sa kanilang mga pagtatrabaho. Samahan mo lagi sila, pagpalain, ilayo sila, Panginoon, sa lahat ng gawa ng kaaway. Ilayo sila sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. At hayaan mo, Ama, lahat ng kakulangan ng aking mga kapatid na ito ay mapunuan ito, Panginoon. At umaasa kami, Ama, na sa araw na ito, lahat silang naririto ngayon ay inabot mo na ng iyong himala. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po lahat ng hawak ng kamay na ito. Basbasan, daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay patuloy na magdulot ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. At inaangkin na namin, Ama, na kaming lahat ngayon ay answered prayer na. Salamat po at ingatan mo rin po ang aming mga mahal sa buhay. Lagi mo silang ilagay sa iyong banal na proteksyon at inaangkin namin na sila ngayon ay nasa tiyak na kaligtasan. At inaangkin po namin, Ama, na kaming lahat ngayon ay uuwing tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Kaya, Ama, sa iyo ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all. Sama-sama po nating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsabit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang pagluso pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao,
sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantayin ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Santo. Amen. Ang kinin mo na, answered prayer ka na. Sa tuwing ika'y dumadalo dito sa gawain, alam kong may inataas ka, iba't ibang hiling. Sa patuloy mong manalangin, di kanya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Ang kinin mo na. Ang kinin mo na. Ang kinin, ang kinin. Answered prayer ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin, ang kinin. Pinapala ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin, ang kinin. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bulsa, isa lang ang lalapitan, El Shaddai ang ngalan niya. Huwag kang magkalilangan, tiyak ibibigay niya. Kapapala mo'y bahagi sa iba. Ang kinin mo na. Ang kinin mo na. Ang kinin, ang kinin. Answered prayer ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin, ang kinin. Pinagpala ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin, ang kinin. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Ang kinin mo na. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God bless God po. bless us always. See you next month. And see you tomorrow sa lower hall.